Biglang ayaw na ng Macau sa PBA matapos mangyari ang mga bagay na to laban sa Converge. Ang dami daw nila napapansin ng mga hindi kaaya-aya na tila pinaglalaroan lang daw sila ng PBA. Si Chongqui na bida-bida sa Macau ay bumida talaga kagabi dahil sa sobrang pagkadismaya sa tawagan ng referee. Binato na lang niya ng bola kaya ejected siya in an instant. Actually, tiningnan ko ang replay doon banda. Wala naman palang pito. Parang frustrated lang si Chongqui pagkatapos may pasok ni Garcia ang open basket niya. Pero nung pagkapasok na sa bola, kinuha niya to at binato sa isang referee na malapit doon sa play. Matatandaan, kahit pa man nung unang naglaro ang Macau, may mga rumors na talaga na nirereklamo daw ng Macau yung officiating ng PBA laban sa kanila. Ang mas malala, pinuntahan siya ng staff ng GAB. Aba, may GAB na pala na nanonood sa mga live games para nagbabantay lang. Recently kasi, ang daming players sa PBA ang may mga, alam mo na, mga sabit na parang nanganganib na mawawala ng lisensya. At maraming players daw ngayon ang matatapang na laging nag-aamok. Lalo pa na si John Amores nakabalik na sa PBA. Bantay sarado talaga siya. Kapag may mga kaguluhan na gaya nito, gusto ng GAB na makita nila mismo ang pangyayari. Kaya sila ay nanood ng live games. Tara, balik tayo sa Macau. Si Chongqui, pinituhan ng disqualifying foul laban sa ginawa niya. Paliwanag ni Chongqui, natural lang naman daw ang emosyon sa isang laro. Nung binato niya referee, hindi daw ibig sabihin nun ay intensyon niyang saktan si ref. Buti nakailag, tsaka bakit naman kasi niya binato doon sa may tao? Pwede naman sa harap lang ng ring, kaya hindi naniwala ang mga officials. Yan naman pala, kung ayaw nila sa PBA, bakit pa kasi bumalik? Sinampulan na sila ng PBA nung unang bisita nila. Kawawa lang sa standings pero bumalik pa din kasi malakas na raw. Yan tuloy. Tsaka pinaglalaroan lang din sila ng mga PBA teams. Tinatawanan pa nga sila ng Blackwater. Kung ayaw nila sa PBA, pues hindi naman talaga sila ang gusto ng PBA na maging guest team. Yung mga Bay Area standards naman ang gusto nila. Kaya after nito, alam nyo na, nalas na nila to. May mensahe ang bagong import na Hinebra na si Riley Grigsby na ngayon nag-eensayo para sa upcoming game nila bukas. Ang sabi, medyo pamilyar na raw siya sa game na Justin Brownlee. Pinapanood yung bawat galaw nito. Sa mga nagtatanong, nung last week pa po siya nakauwi para magpahinga. Alam niyo naman siguro na plano pa rin kunin ng Hinebra si Justin Brownlee kahit aging na. Pag-usapan pala natin to ng konti kasi nagkaroon ng debate yan sa social media kung dapat ba siyang kunin o hindi na. Magkakaroon na naman ng FIBA tournament this coming August para sa ika-4 na window ng mga taga Middle East yung mga kalaban natin. Kilala sila ng physical maglaro. Kaya kailangan talaga ni-import na mas matibay ang tuhod at hindi madaling mapagod sa takbuhan. Pero pwede din naman na si JB pa rin i-import basta't pagpahingahin muna siya sa Governor's Cup para mas makapagpahinga na matagal. Ang mga injuries ni JB ang siya magpapatunay na ang katawan niya kailangan na ng pahinga. Sa naging resulta sa third window, dun pa lang isa ng pahiwatig kaya mas marami po ang nagsasabi na wag na lang daw kunin ulit si Justin Brownlee at least for now. Isang obserbasyon din ang gagawin ng Hinebra boss na si Al Francis Chua na kapag nagustuhan daw niyang performance ito sa Governor's Cup, hindi na lang daw muna kukunin si JB ngayong tournament. Ang standard ni boss yung playing style ni JB. Shooter, may jumper, di baling di masyadong athletic, basta magaling sa perimeters. Base sa practice game nila kahapon, mukhang okay naman po si Grigsby. Sa katunayan, mabilis po ito. At syempre, batang-bata. Naniniwala naman si Coach Tim na fit to sa kanilang triangle offense. Anyway, siya naman mismo ang pumili niyan. Ang sabi ni Grigsby sa kanyang interview, isang karangalan ang makapaglaro under sa Hinebra at sana ma-fill up daw niya ang butas na iwan ni JB. Aware din siya na malaki ang role na gagampanan niya. Mataas ang expectation sa kanya. Kung sa first game, reasonable naman na mangangapa pa siya gaya ni JB noon pero later on, dyan lang malalaman yan. Sa huli, ang mensahe niya kay JB, sana magpagaling na raw siya at sana mapunan niya ng maayos sa expectation ng Hinebra. Base sa mukha niya, mukhang masaya naman siya. Dapat lang nagalingan niya. Iba kasi ang Hinebra fans kapag di sila nasiyahan, baka maaluhan na lang si Grigsby sa mga sasabihin nila sa social media.